Good evening mga kamista and welcome back po sa ating channel. Welcome back po sa ating lahat. Bago ang lahat ng yan ay babatiin ko muna kayo ng isang magandang araw. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Magandang gabi dito sa akin. Bali alas 9:30 na ng gabi dito sa akin mga kamista. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So medyo na busy tayo. Almost 1 week tayong hindi nakapag-vlog at sisimulan po natin ngayon sa isang mainit na issue, sa isang mainit na usapan. Medyo nakakatuwa itong nangyaring issue na lumabas kahapon na ating bibigyan ng reaksyon at komento mga kamista. So mga kamista, bago ang lahat ay panuorin po muna ninyo. Gusto ko panuorin muna ninyo itong video na i-upload ko. Para makita ninyo, kasi nandito yung konteksto eh. Ito yung issue. Kaya panoorin po muna ninyo ito. Saglit lamang po ito. At pagkatapos ay magbibigay na tayo ng ating mga reaksyon at komento sa nangyari at kung bakit mga kamista. So, panoorin niyo po muna. Alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watchlist, may reward system yon ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yon o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, yung informant po ay makakatanggap ng corresponding reward na ino-offer ng Presidente. Magkano po daw ang ibibigay? 5 million yung drug lord talaga. Yung malalaking drug lord, 5 million ibibigay niya. Kahit na pulis, kasama doon na makakatanggap sa pera na i-offer niya. Pero sa amin naman, internal, meron kaming ibang reward system. Nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po, tay. Pag buhay, kalating million lang po. Pag lumaban, 2 million. Ano, gusto niyo patayin? Gusto niyo patayin? Patayin niyo. Napuntahan niyo. Buhusan niyo ng gasolina. Yung bahay, sige. Makita ninyo na galit kayo sa kanila. Oh, fix man o. Mamatay man ako. Hindi ako membro ng double death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senador De La Rosa. Death squad rin yan. alam ng mga pulis. So okay mga kamista, ngayong napanood nyo na, siguro marami sa inyo dyan biglang na-rewind yung mga eksena na yan noong panahon ni dating presidente Rodrigo Duterte nung siya ay nakaupo pa. At yan po ay tumatalakay doon sa mga binitawang salita at kanilang mga testimonya na ipinahayag publicly on TV o sa mga social media kung ano yung kanilang mga partisipasyon noong panahon na sinasabi nga na merong EJK or extrajudicial killing na nangyayari o may mga reward system na nangyayari na binabayaran sila o binibigyan sila ng reward at para po sa pagkamatay ng mga individual na may kinalaman sa drugs. So, marami nga pong nagsasabi na ito ay naabuso at yan po ang isang dahilan kung bakit nga po nandoon sa The Hague yung dating presidente. Kaya po siya ngayon ay nakakulong sa ICC. At ito nga po ang lumabas. Naka-post po dyan sa aking screen ay nilabasan din po ng panibagong tawag dito. Itong mga bagong makukulong yata o yung mga bagong magkakaroon ng libreng biyahe o libreng bakasyon papuntang ICC, papuntang Daig mga kamista. So lumabas po ngayon o kahapon na may 8 pa na mga personalidad na madadagdag sa kinasuhan na o isinama ng ICC na may kinalaman dito sa kaso ni Rodrigo Duterte. At ito po ay tungkol nga doon o patungkol doon sa mga nangyaring patayan nung kanilang panahon. Doong mga reward system at narinig naman po ninyo kung ano nanggaling po sa bibig ni Bato, nanggaling po sa bibig ni General Espinido
at na sa bibig ni Duterte kung ano si Bato, at narinig nyo rin naman galing sa bibig ni Bongo kung ano yung pinag-uutos ng Pangulo at magkano yung mga reward na kanilang inilagay dito o ipinondo sa kanilang kampanya na yan. So mga kamista, hindi natin pag-uusapan yung ibang mga akusado. Ang gusto kong pag-usapan lamang natin o bigyan ng reaksyon ay itong dalawa na nasa Senado. At ito ay walang iba kundi si Bato at saka itong si Bongo. Okay, bakit natin ito pag-uusapan? Kasi ito ay malaki ang magiging epekto nito sa paparating na impeachment complaint na nakapile kay BP Sara, mga kamista. So, ngayon nga po ay mas lalo na nagkakaroon ng panginginig or kaba itong mga nasa kabilang partido dahil sa nangyayari. So, biruin nyo mga kamista, itong si Bato, sabi nga, hindi pa naman daw talaga lumalabas yung warrant, nagtatago na. Lalo na ngayon mga kamista, biruin nyo, ito ay tuluyan na talaga malalabasan ng warrant of arrest. Katotohanan na yan kasi kasama na talaga sila sa mga may kinalaman doon sa war on drugs ng dating administrasyon. So, co-perpetrators nga raw po sila, kasali sila. Ibig sabihin po noon, sila pong lahat, o 8 sila, kasama si Duterte, kasama po itong 8 na ito, ay meron po silang isang pag-iisip na ipinatutupad para, tawag dito, para ano yun, para isa katuparan yung order ni Duterte. Na yun nga po, ayon nga po sa mga narinig ninyo na mayroong mga premyo o tawag dito, hindi premyo, tawag dito parang bonus ba o reward, na pagka malalaking drug lord, milyonan talaga. Pagka hindi naman drug lord, kalahating milyon. O pagpatay is 1 milyon, pag hindi patay, kalahating milyon. So, mga ganong usapan ba mga kamista? So, talagang, na to, totohanan na to mga kamista, hindi na to biro-biro, lalong-lalo na kay Bato at lalong-lalo na kay Bongo na itong nakaraan nananahimik. Biruin nyo, buhat nung magtago si Bato, ito namang si Bongo ay parang naging volume ng isang radyo na biglang nakamute. Tahimik na tahimik. At then all of a sudden, lumabas kahapon o ng isang araw yung galing sa ICC na sila ay pinangalanan na nga, bigla pong lumabas. Biglang sinabi niya na nag-release siya ng tawag dito, nagbigay siya ng press conference at itinatanggi niya. At sabi niya ay categorically denied may involvement diyan daw po sa EJK. Pero nakita naman po ninyo sa video, hindi po magdi-deny o hindi po edited yung video na ipinalabas ko. Yung po ay mga actual na kanilang mga testimonya or mga speech na kanilang tahasang sinasabi ng mga panahon na sila nakaupo pa si Duterte. So, ito po ay mga malalaking ebidensya. Hindi lamang po sa mga hearsay ito o sa sinabi ng mga testigo. Base rin ito sa mga binitawan nilang salita sa kanilang mga interview. Kaya talaga sila masasabi na mga guilty rin sa mga binitawan nilang salita, mga kamista. At ito namang si Bato ay sa tingin ko, mas lalo na itong hindi magpapakita. Baka, kung si Bato ay nagtatago siguro sa loob ng bahay, baka ngayon magtago na ito sa ilalim din mismo ng bato. Malalong mahihirapan ang mga naghahanap sa kanya. At anong po mga kamista ang ang ibig sabihin? Kung inyo pong matatandaan, nitong mga nakaraang araw, may umuugong-ugong na impeachment. May umuugong na bubuhayin muli ang impeachment nitong si BP Sara. So ngayon po kung ito ay magmaterialize at talagang tumakbo ang impeachment at madala sa Senate, sigurado, siyempre, ang Senate ay magiging impeachment court. Pag ito po ay naging impeachment court na,
siyempre magro-robe na yung mga senador natin dyan. At sila po ay magbobotohan ngayon base doon po sa mga ilang araw siguro na kailang deliberation. Bawat isa kasing senador dyan ay magsasalita. So magkakaroon ng talakayan base sa mga ebidensya na isasubmit sa Senado. So pagkatapos ng talakayan na yan ay magkakaroon ngayon ng botohan kung dapat bang i-impeach si BP Sara, at ito po ay kinakailangan makakuha ng 2/3 na boto. 2/3 na boto na kabuuang bilang ng mga senador. So kung ito pong si Bato at saka si Bongo ay magtatago or mai-issuehan ng warrant of arrest at madadampot, sila po ay hindi na makakapag-cast ng kanilang boto. So ibig sabihin po niyan, yung siyam nakakampi na pro Duterte mababawasan pa ng 2. So lalo pong lalakas ngayon itong pro-administration para magbotohan, para bumoto na i-impeach si BP Sara. So malaki po talaga ang pag-asa na ma-impeach itong si BP Sara. Hindi lamang po yan mga kamista. Dahil po, hindi naman po natatapos dito yung usapin na mababawasan pa. Ito pong si Joel Villanueva at si Jinggoy Estrada ay pinakakasuhan na rin po. Iniintay na lamang po ang final na tawag dito na proseso sa Sandigan Bayan para sila ay sampahan na ng kaso ng plunder at maglabas ng warrant of arrest. Na-discuss ko po yan nung nakaraang aking vlog. So, kung ito pong dalawang itong si pangalan to, si Joel Villanueva at saka si Jinggoy Estrada ay mababaan ng warrant of arrest at sila ay arestuhin din kagad bago pumasok ang impeachment. So, ibig sabihin po nun, 4 na senador po ang mawawala. Si Jinggoy, si Villanueva, si Bato at si Bongo ay 4 po na pro Duterte, na Duterte Duterte senators yan eh. Talagang mga mga solid yan. So pag nawala yung 4 na yon, yung matitirang mga senador oras na magbotohan, automatic panalo kagad. Impeach si BP Sara. May impeach po si BP Sara pagdating na sa botohan dahil 4 na po kagad yan. Pero hindi pa po natatapos nung kahit meron pa si Chis Escudero, posible pa pong maging 5 ang mawala sa Senado. So mga kamista, ito yung implications noong mga nangyayari. Arrest warrant para doon sa mga flood control project na anomalya. Ang mawawala doon posible, 3, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva. Pero mas malapit na malapit po ang maunang mabigyan ng arrest warrant si Joel Villanueva at saka si Jinggoy Estrada. At ngayon naman po, 2, Bato at saka si Bongo, arrest warrant naman na manggagaling sa ICC. So yan po mga kamista ang implikasyon kung paano mamamanipulate ng pro-administration ang pag-i-impeach kay BP Sara. So, ano na kaya mangyayari? Ano kaya sa tingin nyo mga kamista? Ito bang si Bongo ay magtatago rin? Ito bang si Bato ay makikita? Sa tingin nyo mga kamista? Ako, si Bato talaga buot nung talagang yan, ang higpit magtago. Mga kamista, napakagaling magtago ni Bato. Pero nyo, hindi pa lumalabas ang warrant. Nakapagtago na siya at hindi talaga siya hindi makita. Wala talagang impormasyon kung nasaan siya. At itong si Bongo, sa tingin nyo mga kamista, siya ba ay magtatago o ipagtatanggol niya ang kanyang sarili? Sabi nga nila mga kamista ito ay ang bukang bibig ng lahat ng mga nasa administrasyon ng mga Duterte nung panahon na sila ay nakaupo. Ang sabi nila, kapag wala ka namang kasalanan, ano ang dapat mong ikatakot? Pero mukha ho yatang natatakot na sila kasi yung isa, nagtatago na. Itong isa, mukhang nalalapit na rin magtago. So, ito lamang ang sasabihin natin mga kamista. This is my reaction and my personal reaction. Kayo sa tingin nyo. Ako, kung talagang walang kasalanan, ano dapat ikatakot? Harapin nila yung kanilang kaso. Di po ba mga kamista? That way,
ang beauty ng demokrasya at due process, binibigyan ka ng batas para ipagtanggol mo ang iyong sarili. Yan ang beauty ng due process. Hindi kagaya nung panahon na may reward system sa panahon ni Duterte, yung mga tao na pinatay ay hindi nabigyan ng due process kasi nga mayroong reward system. Mas pinipili ng mga umaaresto na patayin yung kanilang inaaresto dahil may pera. So walang due process doon. Kaya po nakasuhan ng crime against humanity itong grupo ni Duterte. Kasama po si former President Duterte at ito nga pong 8 na co-perpetrator ni Duterte nung panahon na iyon dahil nga po walang due process na ibinigay sa mga biktima. Wala namang problema. Pinatay mo, kung napatay is yung mga addict o yung mga drug lord, kung talagang nalaban, bakit hindi? Pero marami kasing nagsasabi, yung iba ay hindi naman talaga nanlaban at yung iba ay hindi naman talaga mga drug addict. Sila ay mga napangalanan lamang daw, naisama doon sa listahan at dahil nga po mayroong premyo o reward, mas pinipili ng mga umaaresto na sila ay patayin para makuha yung reward money. At according mismo sa salita ni Bato, sila rin daw sa loob ng PNP ay may sariling reward system para sa mga pulis. Which is iyon ang isang pinaka masamang nangyayari. Dapat ang pulis ay hindi dapat siya after sa mga reward. Dahil trabaho po ng pulis ang talagang hulihin ang mga kriminal at mga lumalabag sa batas. Ito po ang ating reaksyon. Dapat po ang mga lumalabag sa batas ay hinuhuli at binibigyan ng tamang proseso para maipagtanggol nila ang kanilang sarili kung talagang sila ba ay nagkakasala o hindi. Hindi po tayo mga judge, hindi ikaw na yung pulis, ikaw pa yung judge, hindi po yata tama yun mga kamista. So dapat umiral ang due process, umiral ang batas. Yan po ang demokrasya. Kasi pagka gusto ng mga nanghuhuli na papatayin dahil may reward, yan po ay hindi na demokrasya. So, naaabuso po at marami pong nagbubuwis ng buhay dahil sa sistemang ganoon. So mga kamista, ito ay ating reaksyon lamang at kung meron kayong komento, pakilagay po sa baba. At o nga po pala mga kamista, medyo may konti na tayong kita sa mga pinanunood ninyong video. Patuloy po nawa ninyong panuorin pa yung itong mga nakakaraan nating video. Tapusin niyo po sana, huwag niyo pong i-skip yung ating tawag dito, yung ads. Malaking tulong po 'yon para po makalikom tayo ng konting pera para po ibibigay natin doon sa ating gustong tulungan, yung ating advocacy na magbigay ng tulong sa mga abandoned child na nasa mga ampunan. So, bibigyan ko po kayo ng update, hindi po magtatagal. Subaybayan po lamang ninyo yung ating mga video. Pero meron po tayong $200 mga kamista na nakaredy na at mag-iipon-ipon lamang po tayo ng konti sa ipapakita ko rin po sa inyo kasi ako po ay uuwi. Ipapakita ko sa inyo kung saan natin dinala yung pera na ating pinagtulong-tulungan na maipon para maitulong po sa mga abandoned child. Hindi po tayo makakatulong sa sobrang dami pero kahit konti po lamang yung ating naipon, malaking bagay po yung para sa kanila. Kasi wala naman po talagang direct government support itong mga bahay ampunan para sa mga abandoned child. So tayong mga individuals na kahit ito lamang po ang hinihiling ko, hindi po ako humihiling na magpadala kayo ng pera sa akin para itulong. Hindi po ako hihingi ng ganyan. Ang hihilingin ko sa inyo, panuorin lamang po ninyo ang ating video, tapusin po ninyo, huwag po ninyo i-skip ang ads. Kung medyo boring, pagpasensyahan nyo na, ang isipin nyo lang, meron tayong cause na gustong gawain, meron tayong advocacy. Yun po ay malaking tulong na para makapagbigay tayo ng konting tulong sa mga abandoned child. At pag pinagpala po tayo na dumami pa po, lumaki ang ating grupo, mas marami ang ating kitain, mas marami po tayong matutulungan kundi hindi lamang isa
hahati-hatiin natin para marami tayong nabibigyan. Hindi man po sobrang laki, basta meron tayong maitulong ay malaking bagay na po. At I am encouraging you also, kayong mga nandiyan na nakikinig sa akin. Diyan po sa inyong community, sa lugar po ninyo, meron pong mga madre dyan na I'm sure na meron din silang tinutulungang mga bata o inaampon ng mga bata. Alamin lamang po ninyo sa munisipyo, magtanong po kayo kung nasaan sila o pumunta po kayo sa simbahan, magtanong po kayo doon kung meron pong community o meron pong grupo ng mga Pilipino o mga madre na nag-aalaga ng mga inabando ng bata, at po pwede po kayo doon personally na magbigay ng tulong, mga kamista. Hindi po kinakailangan na sobrang laki, doon po lamang sa inyong kayang iabot. Isang lata ng gatas o isang bag ng diaper sa isang buwan o kahit every 2 months o kahit every 3 months, magbigay po kayo ng gano'n, kahit isang lata, isang bag ng diaper. Malaking bagay po yun. Basta kung marami po tayong maiinggan niya, makakatulong po tayo. Kasi po, kailangan po talaga nila ng tulong dahil wala pong direct support ang ating government para po na pondo para sa kanila. And they need our help. They need the help of the community. Pagpapalain po tayo ng Panginoong nasa taas. Hindi po yan palakihan na ibinibigay. Yan po ay kung ano po ang kayang ibigay ng ating sarili at yung bukal sa ating kalooban. So hanggang dito na lamang, mga kakamista. Maraming po salamat. I hope magpatuloy po kayo na pagsuporta. Panuorin po niyo yung aming mga video. At please subscribe din po, mga kamista. Mag-subscribe po kayo. Pakishare po yung ating video. At darating din po ang panahon, iiwanan din po natin ang pagbablog ng tungkol sa isyung bayan. Mas magpo-focus po tayo sa pagbablog ng pagtulong. Ipapakita natin kung saan natin dadalhin o dinadala yung ating mga kinikita sa ating vlog, mga kamista. At suportahan niyo po ako. Maraming pong salamat at hanggang sa muli. Mabuhay po kayong lahat. God bless you all. Sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum. God bless us all. Maraming salamat. Hanggang sa muli po.